News in a major escalation of the crisis in the Middle East. Iran has started a direct attack on Israel by launching dozens of drones to attack targets there. We're right now, Dan, we're literally hearing sirens outside. Yeah, I can hear We just that. heard an explosion, probably an Iron Dome interceptor knocking down one of these UAVs. Wow. Which, That's happening right near over your head, it sounds. but yeah, it's very close. So where these UAVs are going, obviously they're coming to Jerusalem, and we suspect. Ano ba ang Iran ayon sa mga propesiya sa Biblia? Ang tunggalian ba sa pagitan ng Iran at Israel ay katuparan ng isang propesiyang labanan sa Elam? Pakisulat lang sa comment section kung ano ang inyong pananaw tungkol dito. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa VTD Media Ministry. Pakilike lang po at pakishare ang video ito sa lahat upang makapagbigay tibay sa ating mga pananampalataya. Jeremias 49, talatang 34 at 36, Masdan mo, aking babaliin ang busog ng Elam, ang pangunahing sandatang sagisag ng kanilang lakas. Paihipin ko ang hangin mula sa lahat ng panig ng kalangitan at pangagalitin ko sila sa lahat ng dako. Narito ang panibagong balita. A report has warned that an attack on Israeli infrastructure by Iran or its proxies is imminent. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said Israel will strike whoever tries to harm it. Earlier today, he also said that his government is preparing to meet the security needs of Israel, both in defense and attack. The global oil market is already preparing for the worst. Brent crude has spiked more than 1% to trade above $90 a barrel. German airline Lufthansa has suspended flights to Tehran. Russia has warned its citizens to refrain from traveling to Israel. It's the day after Eid in West Asia and the region is on high alert. Ang Israel ay nag-aagawan sa nabigasyon ng signal sa Tel Aviv at pansamantalang nag-jam ang mga signal ng GPS sa Tel Aviv. Military spokesmen here in Israel say that drones have now been launched from Iran. They are directed towards Israel. There have been reports from Iraq of many drones being seen in the sky. The Israeli spokesman said that those drones will take some hours before they reach their target here. And he says that he's confident that Israel's air defenses will shoot them down. Earlier today, just before this attack was formally confirmed, the Prime Minister Benjamin Netanyahu gave an address to the nation saying that his country would overcome all its enemies. U.S. officials say Iran is on the brink of launching an attack on Israel. A direct attack on Israeli soil would be a major escalation in an already tense region. Israel's war with Iranian-backed Hamas has lasted more than 6 months. Paano ang Iran ay naging angkop sa hula ng Biblia na sinasabi sa Lucas 17, talatang 28, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot sa nangyayari sa mundo natin ngayon. Imoralidad, sexual na kabuktutan, na gaya din noong mga araw ni Noah. Kung ating tingnan ang Genesis 6 na sinasabi na napuno ng karahasan ang mundo at ang salitang karahasan ay unang lumitaw sa Biblia at ang salitang karahasan mula sa orihinal na salitang Hebreo ay Hamas. Ang mga digmaang ito ay may makikita ba sa social media na sinasabi na ito ay isang katuparan ng hula ni Propeta Jeremias sa sinasabing pagkasira na mangyayari sa Elam? Dahil ang Elam ay nasa western Iran na napakalapit sa Persian Gulf na nasa kabila ng Euphrates na mula sa Iraq at Kuwait. Kung kaya sinabi ng propeta na paparoon ang Diyos at magdadala ng paghatol laban sa bahaging ito. At iniugnay nila ito ngayon sa Ezekiel 38 at 39 na tumatalakay kay Gog at Magog. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa kanyang mensahe sa Ezekiel? Na iniugnay ito sa katapusan ng panahon at ang paghayag na ito ay nakasentro lamang sa Iran at Elam. Ang kakit-akit na hula sa Ezekiel 38 at 39 na tumatalakay kay Gog at Magog
ay sinasabi na ito ang tungkol sa labanan na gagawin na matatagpuan mo sa Apokalipsis 20, na kung saan si Gog at si Magog ay sinalakay ang lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem, at ang apoy ay bumaba mula sa langit. Ito ay isang propesiya na pinagtibay dito sa mga aklat ng Apokalipsis, at marami ang mali ang pagkaunawa dito dahil ang mga tao ay kanilang hinihintay ang literal na Armageddon. Ngunit ang Ezekiel 38 at 39 ay tiyak ang kaugnayan ng Apokalipsis 12, at ito ang labanan sa pagitan ng hayop, ng dragon, at sa mga tumutupad sa utos ng Diyos. Ano ang tunay na katotohanan tungkol sa hari ng Hilaga at sa hari ng Timog? At nakita kong isa sa kanyang mga ulo na ito ay nasugatan ng nakakamatay, at sa panahong iyon, ang atyestikong Francis ang nagbigay ng nakakamatay na sugat sa sistema ng kapapahan na siyang simbolikong hari ng Hilaga, at ang titulong hari ng Hilaga ay sumusulong ito sa pamamagitan ng mga hula ng Biblia na ito ay ang kapapahan. Sa Daniel 11, talatang 44, ngunit ang mga balita na mula sa silanganan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kanya, at siya'y lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami. Si Nebuchadnezzar ay ang literal na hari ng Hilaga. Ano naman itong magandang balita na nagbigay ligalig kay Haring Nebuchadnezzar? Ito ay nagmula kay Daniel, kay Hananiah, Azariah at Misael. At ito ay ang tungkol sa panaginip na matatagpuan sa Daniel Kabanata 2, na ang kanyang kaharian na siya ang Babylonia ay masasakop, at hindi siya natuwa sa kanyang panaginip at sa naging interpretasyon nito. Kung kaya nag-set up siya ng isang larawan na para sambahin sa Daniel Kabanata 3, at may kalakip na batas na ang sinumang hindi sumasamba sa kanyang larawan ay uusigin at dadanasin ang kamatayan. Ngunit sinakop ang Babylonia ng mga sundalo ng dalawang bansa. Ang Medo ay mula sa silangan, at ang Persya ay mula sa hilaga ng Babylonia. Sino ang namuno sa kanila? Ang sagot ay si Cyrus. Si Cyrus na dakila ay isang uri ni Hesukristo na nagapi ang Babylonia, dahil si Hesukristo ay kanyang tatalunin din ang spiritual na Babylonia sa Apokalipsis 17, sapagkat ang titulong hari ng mga hari ay nagmula lamang kay Jesus. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin na si Satanas ang may huwad na ginagawa at gagawin sa lahat na mayroon ng Diyos, na para linlangin ang karamihan na mga tao, maging sa nakaraan, kasalukuyan, at maging sa mga huling araw. Si Satanas ang hari ng Hilaga na naghahangad na ihuwad ang ikalawang pagdating ni Jesus ayon sa Daniel 11, talatang 40, at ang hari ng Hilaga ay darating laban sa kanya tulad ng isang ipo-ipo na may mga karawahe kasama ng mga mangangabayo at kasama ng maraming mga barko. Ano ang pumapasok sa iyong isipan kapag sinasabing mga karo at mga mangangabayo? Ito ay ang lupain. Ano naman ang pumapasok sa isipan mo kapag sinasabing ipo-ipo? Ito ay ang hangin. At ano naman kapag sinasabing mga barko? Ito ay dagat. Sa aklat ng Apokalipsis ay may tatlong kapangyarihan na inilarawan ang dragon na siyang si Satanas, at prinsipe ng hangin, ang hayop na siyang Antikristo na nagmula sa dagat, ang kapapahan. Ang hayop na nagmula sa lupa ay siyang Estados Unidos ng Amerika, ang apostatang protestantismo sa Apokalipsis Kabanata 16. Ay sinasabi na mayroong tatlong maruruming espiritu na parang mga palaka na lumalabas sa bibig ng halimaw at sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng bulaang propeta. Anong sinasabi sa Lucas 21:28? Kaya kung ang lahat ng bagay nito ay nagsimulang mangyari, tumayo ka at tumingala,
sapagkat ang iyong kaligtasan ay malapit na. Kaya ngayon ay sinasabi ko sa inyo na bago mangyari ang lahat ng ito, kayo ay maniwala sa Diyos dahil si Jesus lang ang pinagkukunan ng lahat ng kapayapaan. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa Efeso Kabanata 6, huwag mong kalibutan, kaibigan, kung ano ang layunin ng mga propesiya, sapagkat ang layunin nito ay ang pagtubos. Hindi binibigay sa atin ng Diyos ang propesiya para pahangain tayo na gaya sa isang pakulo ng mga magician na tayo magsabi, wow! Dahil ang mga ito ay para sa iyong kaligtasan. Hanggang sa muli, kaibigan, ito si Elder Vincent Nepomuceno na nagsasabi lagi, naway patuloy tayong mangaral ng katotohanan sa Biblia sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin.